Hey! Yeah. Thanks so much. Nice one. Pero no joke, masarap siyang dessert. Naamoy mo na yung fresh na shrimp. Guys, may aaminin ako. Sorry kung medyo natagalan dahil natakot din naman ako. Hi guys! Welcome back again to my channel. So nandito pa rin tayo sa Myeongdong, South Korea. So ang hirap maging tito, sabi ko magcha-charge lang ako, nakatulog na. Nakatulog na naman ako. Buti naman nagising ako kahit walang alarm. So ngayon magta-try tayo ng mga street food dito sa Myeongdong. Dapat mag-hike pa ako ng Ensol Tower para bago kumain. Try ko kung kaya ko pa mag-hike mamayang gabi, pero kain muna tayo, or kung hindi, bukas na lang ako mag-hike. So nandito pa rin tayo sa busy street ng Myeongdong para mag-street food tayo kasi medyo nagugutom na ako. Though medyo mas pricey kasi ang street food dito sa Myeongdong than other places, no? Pero nandito kasi mostly ng mga tourists eh. So laban na tayo. So ito guys, so mga squid. Squid game. Ito chicken, Korean chicken. Parang gusto ko ng chicken eh. Pero mabubusog agad ako kasi malalaki yung serving. Maghanap pa tayo ng iba. Medyo hindi pa ako nakaka-transition sa real world. Kailangan magising yung diwa ko ng buong-buo. Kailangan makakita tayo ng mga Papa Bells. Yun pala yung magbubuhay. No? Yun yung magbubuhay sa diwa ko. 501. Ito. Ay, ano yan? Crablets? Magkano to? Baby crabs. Magkano? Walang sulat, no? Parang ang sarap ng mga kasong mahal. 10,000, pero yung mga pork skewers, 10,000 won. Siguro mga yan? 500 pesos. 400 something. Parang gusto ko mag-try ng mga hindi ko pa nakakain before. Pero nakain ko na lahat. Alam mo naman ako, may ligaw kumain. Nakain ko na ba lahat? Parang wala yung something na hindi ko pa na-try. Ito 4,000 won. Ano ba yan? Cream cheese? Garlic bread. Garlic bread guys, 4,000 won. Mukhang masarap pero sige, hanap muna ako ng iba pa. Ito, parang ang lalaki ng strawberries. Daming tao, no? Daming tao dito sa Myeongdong Night Market. Ano ba yan? Same ulit mga pork skewers, pero sarap. Parang sarap tignan. Ano yan? Hot yolk. Gusto ko rin yan guys, hot yolk. Pati yung nagluluto medyo okay din. Parang wala pa ako masyadong ganang kumain guys. Parang gusto ko opa muna. Opa first, food after. Magko-Korean chicken ba ako? Parang natakam ako sa Korean chicken pero hindi naman kakaiba yun. Kailangan ba kakaiba? Diba kailangan masarap? Nakita na ako na parang masarap. Ito, Oreo churros. How much is this? Ito, 4,500 tsaka 1 churros. No, mukhang masarap to guys eh. Hindi ko alam ba't dessert yung inauna natin pero parang ang sarap na. Hello! Hi to the vlog. Mag-message sa'yo yung kapatid ko. Nag-message daw siya sa'yo. Ay, totoo? You wanna meet you? Picture tayo. Oh my God, sabi ko para si Marvin to. Uy, alam mo lagi kang nasa bahay namin. Wow, thank you. Isa pa. Household name ka. Thank you so much. Yes, hopefully masarap yung first food natin. Ito yung pinakauna natin. Hindi ko alam ba dessert.
Excuse me, can I have video with you? Video, just say hi. Hi to the video. Hey! Thank you so much. Kasi parang shy type siya, baka akala ko ayaw niya sa video. This is churros. May ganyan siya, oh. Ay! Wala, hindi ko alam na yung ano pala ni Kuya, medyo malapot. Ang rating ko kay Kuya, guys, mga ang cute kasi chocolate churros siya, crunchy on the outside. Tapos yung inside niya, merong lamang chocolate, oh. Plus, may element of vanilla flavor. Tsaka dahil mabait si Kuya, 10. Yun yung kainaan ko, yung sumasama sa camera, tapos nag-hi. So, 10 sa akin. Gusto nyo yung inuna ko yung dessert kesa yung... Pero no joke, masarap siyang dessert. 4,500 won. So, mga 200, ganyan. No? Tama ba? Parang ganun, mga 200 pesos. A little pricey lang talaga dito sa Myeongdong, no? Kesa sa ibang mga street food market, pricey ang Myeongdong. Ang sarap ng milk ni Kuya. Love it. Rating ko siguro mga 8.5. Yung totoo na to ha, yung walang halong feelings, walang halong emotion, 8.5. Like heart. Yeah. Thank you so much. Nice one. Guys, doon dapat tayo para-parahan. Natatawa ako. Natatawa ako. Bakit ang landi ko? Grabe naman yung apoy na nakaka-entice. Ano to? Seafood. Guys, mga octopus skewers. 10,000 of won siya. Kakain na nga ako ng totoo. Ayoko nang gamitin yung puso ko. Kasi pag gagamitin natin yung puso na wawala tayo sa tamang landas. Imagine na inuna mo yung dessert. Parang gusto kong kumain ng hindi dessert. Ayun, dito naman tayo. I think masarap din to. Guys, hindi ko na ginagamit yung puso ko ha. Utak ko na yung ginagamit ko pero nagkataon lang talaga. Parang sarap. Tsaka yung the way na pagluluto niya, no? Amazing. Saya para mapapabili ako. Mapapabili ako sa presentation. Thank you. And sweet chili, spicy, honey mustard, chopstick. One? Guys, bumili na ako 8,000 won. So siguro mga 300 plus. Medyo mahal talaga dito pero wala ganyan talaga yung mga presyo sa Myeongdong. Tsaka ginagamit na naman natin yung puso natin. Daring lang, utak yung ginamit ko dito guys, sa utak. Pero ang ganda ng way ng pagluluto niya, no? Hindi naman sa ano yun? Yung tubig. Nilagyan niya ng pepper. Pepper ba yun? Or 감사합니다. Here, honey mustard, sweet chili, spicy sauce, and chopstick. Alright, thank you. And guys, hindi ko pa ito nakakain. Baka sabihin nyo, puso yung ginamit. Hindi puso guys. Hindi ko lang pa talaga ito nakakain. It's called, ano tawag dito? Shrimp skewer siguro. From the from the onset pa lang. Naamoy mo na yung fresh na shrimp. Tapos merong sausawan ng nilagay ko is mustard. Mustard ba? Custard.
Ito, basta itong, ayan, tsaka itong sweet chili. Okay, start muna tayo sa sweet chili. May balat. Kinakain may balat. Wow. Very fresh. Fresh na fresh, my gosh. Pero imagine ganito lang. 8,000 won na yun. So mga 300 plus pesos na to. Ang mahal talaga dito sa Myeongdong-bi. Ang sarap. Kuya, you have a space in my heart. Ang sarap mo gumawa nito. Dito naman tayo sa mustard. Sarap din. Parang mas pinalabas niya yung flavor ng nung sinausaw ko sa mustard. 9 out of 10. Mahal lang talaga. So limang piraso ng shrimp. Dance yung pero actually guys, kung mag-food trip kayo sa Myeongdong, okay din naman kung marami kayo, try para matry nyo yung different types of street food. Pero sa kakaganto nyo, isang ganito, isang ganyan, yung total nun, parang kumain na lang kayo sa restaurant or sa local food. Pangit. Local restaurant? Ganon. Kasi almost same din yung magagastos nyo kasi mahal nga dito. But for the experience, and ito gusto ko kasi ipakita sa inyo, di ba? Kung anong meron dito. Pero sa totoo lang, hindi pa ako nabubusog, no? Kasi imagine yung kinain natin churros na maliit, tas yung mga shrimp. Wala pang mabigat. Mabigat lang sa bulsa. No? Medyo malaki din yung nagagastos natin, hindi pa tayo busog. Bili na kaya tayo ng heavy. Ang naiisip ko na heavy is tteokbokki with chicken. Yung Korean chicken, tas may tteokbokki, medyo mabigat yun sa tiyan. Kasi ang tteokbokki is parang rice, diba? Tas chicken. Napatingin lang kasi may Pilipinong tinuturo ako, pero parang naglo-loading pa yung mind niya na parang nakita kita pero hindi ko alam kung sino ka. Parang gano'n. Tinuturo niya ako, so nakatingin din ako. Nahiya din naman ako mag-approach na parang ako to. Pero kidding aside, sobrang nakakataba ng puso. Nakakatuwa na parang ang daming nakakakilala sa'yo. Parang sino ba naman ako, di ba? Ano lang ako, parang nagluloko-loko lang ako sa buhay. Di ba? Tapos kanina yung maraming family, sabi nila na parang nakatambay ka na sa bahay namin, lagi ka namin pinapanood, parang naiyak na talaga ako. Wait lang, kailangan ko lang ng space para umiyak. Bakal ka ba? Ay, walang bakal. Kailangan ko kasing iyan yung emotions ko. Ay, B, walang bakal. Dito na lang. Iyak na ako. Ayun. Okay na ako, nailabas ko na yung emotions. Ay guys, di ba parang mga ano to? Hindi yun yung naiisip nyo, iba yun, pang adult yun. Ito yung parang mga pang BTS, mga K-pop, yung ganon. Itong mga to. Guys, meet my boyfriend. My God, sobrang gwapo ng jowa ko talaga. Hello, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Tomorrow when my light go crazy, gotta do is just meet me at the apate. Guys, may nakita lang ako ditong tindahan. 17,000 won lang. Siguro mga 800 pesos. Ganun. Yung mga jacket nila. Cutesy. Pero hindi ko lang sure kung super ganda ng quality. Pero ma-cute. No? Ito 14,000 won. So mga 600 plus. 600. Mga oversized na white t-shirt if you want. Cute. Wala, lakad-lakad lang tayo dito sa Myeongdong. May mga ganito kainan ng samgyup. Kaso nakakahiya kasi kumain mag-isa eh.
Di ba kasi yung table ng samgyup usually good for 4, ganun. So pag nakakain ako mag-isa, medyo nahihiya akong pumasok. Guys, lumayo muna ako dun sa busy Myeongdong. Lakad-lakad muna tayo dito sa hindi busy. Kailangan ko lang mag-recharge. No, kasi ang daming tao dun, medyo naguguluhan ako. Kailangan ko lang ng konting katahimikan, tapos mamaya ready na ulit ako. Mga ano lang to, 2 hours. Ang tagal mag-recharge. Dito na lang tayo maglakad kasi wala masyadong tao. Ay! To some place. Ito yung sinasabi ng nakasama ko sa Thailand na content creator, si Shanice, si Runaway Girl PH. I-try ko daw yung banana latte sa to some place. To some place. Sige mamaya pagbalik ko. Ngayon na ba tayo tatambay? Maya na lang na. Lakad muna tayo. Guys, gusto ko lang iyabang kung nakailang steps na ako. 24,626. Pero wala akong workout, 0. Di ba nakaka 24,000 steps na ako. Pero hindi pa ako pagod. Sabi ko sa inyo, kapag malamig yung lugar, wag nyo akong hamunin sa Lakarante. Kahit hindi na tayo mag-public transportation, maglakad na lang tayo buong araw. Basta ganito malamig, G ako dyan. Pero pag mainit yung sa Thailand, no? Hassle. Puro pawis. Ayan. Siguro ang i-goal ko ngayon 30k. Kasi 24 na ako eh. So i-goal ko na lang 24k steps. Nilalakad ko lang yung outskirts ng Myeongdong. 'Di ba ang famous ng Myeongdong doon, yung maraming street food. Nilalakad ko yung parang palibot niya. Yung wala masyadong tao. Ang sarap maglakad, ang lamig. Ala, dito ako dati yung last Korea ko, yung naanuhan ako. Yung hindi ako nakapasok sa hotel, parang dito ako nun. Naghahanap ako ng panibagong hotel. I remember the days. To some place ulit. Kaso sarado na yan. Mas konti tao dito. Sige nga. 23. Hanggang 11. 10 na. Pangit ng buhok ko ulit. Ganyan. Dapat fresh. Ang hangin kasi. Hanggang 11 PM lang sila. Alas 10 na. So bibili na ako nung yung sinasabi ni Shanice. Shanice, ikaw yung may kasalanan ha, ba't ako nandito? Kasi sinasabi niya talaga, itry mo pag nag-Korea ka, masaya yun, masarap yun. So, ako naman, ito si mabilis maniwala. Try natin yung banana latte. Ito yung mga cakes nila, 5,900 won. So, magkano yan? Mga 200 plus, no? Ito mahal, 8,000. 8,895. Cute. Ano kaya yun? Banana latte. Mag-credit card na ako or GCash card kasi tinitipid ko yung cash ko. Ang cash ko para pang mga street food ko lang. Pero hindi kasi nila ako pinapansin. Pabili. Do you have banana latte? Yeah. One. Here? Hindi kasi ako pinapansin ni Kuya eh. Hot or iced? Iced. Iced. For here too. For here. What Insert. further? Sobrang laki ng cafe nila dito. Itong Atusam. Kasi meron doon. Tapos doon ako umupo, di ba? Pag ganun. Ito na guys. Yung banana latte. I paid using GCash. 224 pesos yung nakaltas. Mukhang masarap no. Yellow yung dito. Banana. Tapos coffee. Yan. Check natin kung masarap. Kasi nirecommend to ni Shanice. Feeling ko kasi same yung taste buds namin ni Shanice. Kasi nung nagti-taste test kami, medyo same kami ng rating sa mga food. Nung nag-taste test kami sa Thailand sa 7-Eleven. So I trust you, Shanice. Pag ito hindi masarap talaga, sisingilin kita ng 200. Hindi ko muna i-blend ha. Basahan ko muna yung banana. Ay, nakaka-prinsesa naman yun. Sabi ganun. So good bro. Ang sarap. Gusto ko kasi yung mga banana flavor. Ang sarap. Sige, i-blend natin siya. Coffee plus banana. Pero yung banana itself pa lang, yung flavor na banana pa lang sarap. Naglalaban nga yung tapang ng kape tsaka yung tamis ng banana. Pero masaya yung mga tao dito eh. Ayoko namang pigilan silang maging masaya.
Pero yung boses nila na overpower yata ako. Cheers na lang tayo guys. As a loner, solo traveler. Nasarapan ako. I'll give it mga 5. I'll give it mga 9. 9 out of 10. Thank you for the recommendation, Shanice. Cheers. Sarap. Parang bagay dito yung bread kanina na nabili ko. Kinain ko na kasi yung dalawang bread na tinabi ko. Kinain ko na. Parang bagay siya dito. Yun lang. Sometimes talaga you have to be comfortable being alone. Maraming nagsasabi na parang makakalungkot naman mag-travel ng mag-isa. Ay siguro depende sa personality mo. Pero ako kasi kailangan ko talaga ng mga downtime moments like this. Kaya ko makipag-socialize, kaya ko makipag-bardagulan, pero kailangan ko ng time na ganito. Yung parang wait lang, kailangan ko mapag-isa. Alam mo, parang feeling ko nahiya yung mga tao sa paligid ko. Naging tahimik sila. Naintindihan ba nila yung sinabi ko kanina na ang saya nila? Ayoko naman maging KJ na parang tanggalin ko yung kasiyahan sa buhay nila kasi, di ba, life is meant to be enjoyed. Ano, tumahimik talaga sila. Parang nakonsensya ako. Feeling ko Pilipino sila. Naintindihan ba nila ako? Magpapanggap na lang ako ng ibang lahi. Sawadi hap. Raikanto pini masa prapusong. Timio sipsa pekin pie. At may pop. Hindi sila itsurang Pilipino, pero ba't sila tumahimik? Sige na, okay lang, it's okay to be happy. Like, you deserve to be happy, guys. Ayan. That's right. So, ayun lang, sometimes you really have to be comfortable being alone. Ewan ko, I just enjoy being alone kasi pag napapagod ako, kailangan ko talaga ng katahimikan like this. Hindi ko alam kung sign of aging or what. I enjoy my alone time, di ba? I enjoy my alone time as much as I enjoy my time with other people, with friends, family. Parang for me, it's as important as spending time with others. Spending time with myself is as important as spending time with others. Galing ko mag-English sa part na yun. Aminin niyo. Cheers, guys. And feeling ko, because I'm vlogging, parang I never felt alone. Tama ba? I never feel. I never feel alone. Never feel na lang. Pero parang okay yung felt. Basta hindi ko nararamdaman na mag-isa ako kasi parang I'm talking to you guys. I'm talking to the camera. I feel like may kausap ako. Siguro it helps, no? Nakakatulong na survive ko yung solo traveling kasi when gusto ko makipag-usap, nandyan kayo para makinig kayo. Tapos pag pagod na ako, okay, me time naman, gano'n. Parang, it works for me siguro, depende sa personality. Nakakonsensya ako, but parang tumahimik yung paligid. Kanina maingay. So, I dare you guys, take your first solo trip this year. Okay? Cheers if you agree. If you don't agree, say, yo. Ano? Answer. Yo? Alam nyo guys, medyo nagugutom pa rin ako. Ang pangit ng mga desisyon ko sa buhay. Kumain ako ng maliit na churros, yung prawn, shrimp, tas banana coffee. Ang ending, hindi ako nabusog. Ang pangit ko mag-decide sa buhay. Buti na lang maganda ako. hindi talaga binibigay ni Lord lahat, no? Yung mga kakulangan natin sa mga cognitive, nabawi naman sa charot. Narcissist. Hindi talaga ako nabusog sa mga ginawa ko. Gumastos lang ako. Huwag niyo akong gayahin sa mga ganong desisyon, guys, ha. Parang feeling ko ang laki na lang nagagastos ko tonight. Tapos hindi pa rin ako nabubusog kasi pangit yung mga choices ko. Final, nakakain ako ng Korean chicken tsaka tteokbokki. Feeling ko yun yung magpapabusog sa akin kasi malaking serving nun. Huwag na tayo maghanap ng something different. Maghanap tayo na may quality food. Ano yan? Ay,
Oh, ding. Gusto ko rin yun. Gusto ko rin yung nagtitinda. Hala, parang sa Squid Game. Tokomakochi, di ba? Kung nanood kayo ng Squid Game 1, di ba? Iaano nila yon, iuukit. Cute. Mochi. Ay, sorry daw, bawal daw mag-video, guys. Hindi ko alam kung gagawa na naman ako ng masamang desisyon or pangit na desisyon. Pero lamb stick, guys, 9,000. Pero kasi tingnan nyo kasi yung gumagawa ng lamb stick, no? Oh, titinakpan ni ate. Sige, titakpan mo pa. Ay, ang galing. Ayun, no? Ano ba, kuya? Tatakpan siya. Oh, no? Control, Marvin. Self-control. Kontrolin mo, 9,000. Mahal yun. 450. Mga 400 pesos yung lamb na stick. Tapos feeling ko hindi ako mabubusog. Pero yung nagtitinda, parang kahinaan ko na naman. Pero sometimes may mga pagsubok or may mga laban tayo sa buhay na kahit gusto natin, kailangan nating isipin yung mga consequences. Hindi ako mabubusog, gagastos lang ako. So dun tayo sa chicken na madami. Ito. This is what I'm talking about. Yung chicken na may tteokbokki. Yeah, chicken tteokbokki. The small one. Ayan guys. Sana mabusog tayo dito kasi marami. So I think guys, this is our last food na for tonight. Ang dami na nating nagagastos. So dapat mabusog na tayo. This is 10,000 won or mga 400 pesos. Ang mahal, di ba? Sabi ko sa inyo guys, ang mahal sa Myeongdong. If may time pa tayo, mag-check tayo ng other night markets na mas mura. Pero nandito kasi ako sa area na to, tsaka late, di ba nakatulog ako, so dito na lang tayo. So yan, Korean chicken, tapos may dalawang tteokbokki na maliliit. A little sweet. Kung familiar kayo sa mga Korean chicken, di ba mahilig sila sa ganito, nilalagyan na lang ng minsan sweet and sour. Ito a little sweet, but I love it. Medyo mahilig kasi ako sa ulam na matamis. Diba lagi kong sinasabi, medyo mahilig ako sa ulam na may konting tamis. Maybe I'll give this mga 8.5. 8.5 out of 10. Check ko yung tteokbokki nila. Akala ko maraming tteokbokki. Marami pala sa ano. Akala ko dalawa lang yung tteokbokki. Marami palang tteokbokki nasa ilalim. Dalawa lang nasa ibabaw. Parang ano nga, rice. Pati. So dyan sa room namin nga dito sa hostel ko, meron ngang Filipino dyan na nanonood daw siya ng videos ko. Ayaw niya lang sumama. Sabi niya sa akin na ang sarap naman ng buhay mo, parang lagi ka lang nagtitravel. Parang I always get that parang compliment na ang sarap ng buhay mo, which hindi ko naman dinidiscount, no. Parang oo nga, napapaisip ako na hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng opportunity to do this. Although of course hindi naman siya like 100% na puro saya lang. It's also trabaho di ba? Minsan trabaho, parang you have to travel kasi kailangan mong mag-content, tapos kailangan mong ganito, ipakita yung mga pagkain. Pero oo nga, no, thank you sa mga nagsasabi nun, nakaka-appreciate. Kasi sometimes, nawawala siya sa isip ko di ba? Sometimes nawawala siya sa isip ko na, oo nga na, I'm so grateful to be able to do these things. Imagine, nagta-travel ka and you get paid while traveling. Parang, wow, no? What was that? Pero sometimes, ano ba yun? Yung mga kabataan talaga, nagugulat ako. Lasing ba sila? Lasing ba kayo guys? Kasi nag-ano ako ng mga life lessons dito Wala ako. Natumba ba siya dyan kanina? Meron parang lumagapak Ito mga kabataan ko. Kaya nga, thank you for reminding me to be grateful kung anong meron ako ngayon. Kasi hindi ko naman to ma-experience kung hindi rin dahil sa inyo. So thank you. Kayo talaga. You are the real reason why I can do this. Maraming salamat.
And I hope that to all of you guys watching this, I hope na one day may experience rin mag-travel sa mga bansang gusto nyo. Kasi minsan may mga nababasa akong comment na sana one day makapunta rin ako dyan. I really wish guys, I really wish na one day mapuntahan nyo rin kung yung mga gusto nyong puntahan. No? Although I must admit, hindi naman siya talagang sobrang fun lang, sobrang enjoy lang. Sometimes nakakapagod. Imagine magbabiyahe ka from one place to another and then magbabiyahe ka na ulit kasi you need to produce content, you need to produce videos. Nakakapagod din siya, pero on the other hand, sobrang grateful ako at sobrang blessed, no, na nagagawa ko yung mga bagay nito. Thank you so much guys. So pag nakikita niyo ako, nakakasalubong niyo ako, go! Huwag kayong mahihiyang mag-approach sa akin. Kasi may mga nagme-message kanina na may nakita ako message sa Instagram na nakita daw nila ako sa Myeongdong pero nahihiya sila mag-approach. Kasi sometimes lang talaga guys, tahimik lang ako. Maingay lang ako sa video. Pero in person, minsan nakaganyan lang ako dito. Or minsan tahimik lang ako na naglalakad. Parang people think na hindi ako makikipag-interact. Pero guys, kahit pagod ako and then you approach me, go. Like, ako sa inyo, makikipag-interact ako kasi sobrang grateful ako sa kung anong suporta na meron kayo. So, huwag kayo mahiya. Di ba? Kahit feeling nyo sad boy lang ako, kakausapin ko kayo. I got you, Pugs. Tsaka natutuwa ako. Alam mo yun, parang hindi siya abala sa akin. Minsan kasi baka iniisip nyo, ay nakakaabala kayo. Hindi ko siya naiisip na abala guys. Sobrang nafa-flatter ako whenever you approach me, whenever... Kasi diba parang nasa ibang bansa ka, tapos may nakakilala sa'yo, parang, sino ba naman ako? So, wag kayo mahiya guys, ha? Approach me, talk to me, I'll talk to you. And guys, actually I'm just walking around the area. Like, wala akong plano kung saan ako pupunta. Basta gusto ko lang maka 30,000 steps. Nasa 27 pa lang ako. May 3,000 pa. Parang nakapunta na yata ako sa Chungmuro na. Di ba? Myeongdong, tas Chungmuro. Tama ba? Basta nasa Chungmuro area na yata ako dito. And I'm just so grateful that I'm able to do this. My God, thank you Father, Lord. I'm so grateful. Salamat Father God. Siguro i-continue ko na lang yung vlog ko tomorrow. Pero kasi balak ko mag-hike tomorrow. I'm not sure kung separate vlog ko siya. Basta i-continue ko na lang kasi parang konti lang yung nagawa natin today, no? Okay lang i-continue ko na lang tomorrow. Kasi naglalakad na lang naman ako eh. Gusto mo magchikahan pa tayo dito. Wala na rin kasi akong ginagawa eh. Naglalakad na lang ako around the area. Ayun guys, it's a rainy morning here in Korea. Kaya hindi rin ako masyadong nakalabas kaninang umaga kasi ang lakas ng ulan. Oh, sorry. So, medyo lunchtime na ngayon. Dadaan lang ako ulit sa Olive Young kasi magta-try me lang ako kasi ang dry ng face ko. Medyo malamig pa. Today is 8 degrees Celsius. So, dadaan lang ako. Buti yung hotel ko sa Step In Myeongdong 1. Katabi lang siya ng Olive Young. So, hindi na ako magka-camera para hindi masyadong halata guys. Pero magta-try lang ako. Ayan ang Olive Young. Pwede ka mag-try ng mga products. Maraming mga try me dyan. So magta-try lang ako ng moisturizer para medyo hindi naman masyadong dry yung face ko. Nahihiya ako guys kasi yung nag-a-assist sa Dr. G kasi yung moisturizer na ito try ko. Siya pa rin yung kahapon. Tapos nakita niya na ako kahapon na nagta-try. Baka isipin niya, everyday na lang ako nandito. Hindi niya naman siguro ako matatandaan, no? Wag na lang ako mag-camera para low-key lang. So yun guys, nakakuha ako ng sample. Tapos nagtago lang ako sa gilid para hindi masyadong halata. Ito yung red blemish na Dr. G. Feeling ko kasi super na mo-moisturize na yung skin ko. Especially during cold weather. Feeling ko ang galing niyang, ang ganda niyang pang moisturize. Hindi nagdadry yung mukha ko. Konti lang nakuha ko, nahiya kasi ako. Ayan, hydrated na ba? Want you baby, don't you need... Bumili ako kahapon dito guys, pero tinitipid ko kasi ang mahal. So, habang pwede pa mag free ano yung free taste, free try, take advantage na natin. Yan, okay na yan. Okay na to. Biglang umuulan na naman guys, di ako makalabas. Actually, yung itinerary ko for today, dapat mag-hike tayo sa Bukhasan, yung pinakamataas na mountain yata dito sa Seoul. Pero nung
palabas ko kaninang umaga, ang lakas ng ulan. So, ayoko namang mag-hike ng umuulan, di ba? So, nasira yung itinerary ko for today. Wala akong payong. Tignan mo lahat nakapayong, guys. Umuulan na naman. Yun lang mahirap kapag umulan kasi masisira talaga yung itinerary mo. But, wala eh. Kesa ituloy ko yung hiking, baka maano pa ako. Madisgrasya pa tayo, di ba? Alam ko na, may hindi pa ako napupuntahan dito kahapon. Yung 2,501 store, yung parang almost lahat doon ng mga paninda doon, nasa 100 pesos lang. Tara, i-check na muna natin. Medyo malayo pala guys. Ang pangalan niya, Everything 2,500. Parang everything doon na binibenta doon, 2,500 won or mga 100 plus pesos lang, ganun. Although, katabi na siya ng Lotte Department Store. Napanood ko sa kay Jax Reyes, content creator din, no? Napanood ko sa ano niya, reels na parang mura daw yung mga pasalubong sa Lotte Department Store. Iniisip ko kung doon na lang tayo, parang indoor na lang kasi super, umuulan eh, oh. Nakaano nga lang ako dito, nakasilong, nakapagalitan ako. Nakasilong lang ako sa may tindahan. So magagawa natin ngayon mga indoor activities kasi maulan. Dapat mag-hiking ako, iniisip ko kung hindi ako mag-hiking, pupunta na lang ako sa may Han River, sa may Seokcho Lake kasi parang nakita ko sa TikTok meron na daw cherry blossoms. Pero parang ang hirap din naman mag cherry blossom kung ganito kalakas yung ulan. Gagawin natin, B? Food trip? Tara, maghanap na lang muna tayo ng kakainan. Ganon, kapag may nangyayari na mishap sa nasisira yung itinerary mo, wala, you have to move forward and just enjoy the moment kasi nandito ka na eh. Alam naman, mag-focus ka pa dun sa nasira mong itinerary, pwede ka namang kumain. Search tayo, where to eat in Myeongdong. Diba? Flat sila nakapain. Nasa 7-Eleven ako kasi bibili na lang sana ako ng payong. Kasi mga payong kasi nila ganito oh. Parang nangihinayang naman ako kasi hindi ko mailalagay sa luggage ko. Gusto ko sana yung parang foldable para magagamit ko pa. Kung bibili ako ngayon, parang hindi ko na siya may dadala. Ano kasi malaki. Tapos ang presyo is 18,000 won. 700 pesos para sa payong. Raincoat is 3,000 won. Ito na lang tayo. Raincoat na lang kaya tayo. Kasi parang magsasayang ako ng pera sa payong eh. Huwag 700 pesos naman siya. Saan di ko madadala? Hanap pa kaya ako sa ibang ano. Kasi I ended up buying the raincoat kasi ang mahal ng payong eh. Wala na yung pagka-aesthetic natin. Uulitin ko na lang tong outfit ko ha. Uulitin ko to kasi wala pang ROI thing. Laban. Let's go! Guys, na-mention ko to before, no? Nung kakarating ko lang. Pero itong money box, yan. Maganda yung rate ng pag-exchange ng pera dyan. Kahit peso yung dala nyo, na-try ko last time, peso yung dala ko. Medyo okay rin yung rate nila dyan. May nakasulat nga na no commission, but I'm not sure. Siyempre may kita pa rin sila kahit paano. Pero I think better yung rate niya dyan. For example, ang dala nyo is peso or dollar money box, guys. Dito sa Korea. Although ako nagwi-withdraw lang naman ako. Yun guys, Myeongdong on a Saturday morning. Pag Saturday pala may mga street food na agad kahit umaga pa lang. Parang sarap ng crepe. Banana crepe oh. Hindi pa ako nakatry ng potato twist. Pero parang gusto kong kumain sa parang hindi ako mauulanan. Yung totoong restaurant. May mga nakikita ako ng mga local restaurants dito guys. Kaso, parang by group. Alam mo yun, yung mga mesa kasi nila parang apatan, tas punuan. Parang nahihiya akong pumasok, tas mag-isa lang ako. Yun lang yung mahirap kapag, hello! Hi kayo sa vlog! Close na tayo. Dali, close kayo sa vlog. Hi! Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Ingat! Kayo din po. Ayan guys. Sabi niya feeling niya daw close na kami dahil sa kakanood niya ng vlog. Go lang guys, feeling close lang tayong lahat.
Nakakatawa, nakilala niya pa ako kahit nakakapote ako. Ay, kasi may hawak akong camera, no? Saka bida-bida yata ako. Nasa mga ba ako kanina? Gusto kong kumain sa parang makaupo tayo. Kasi maulan eh. Kung mag-street food ako, mahihirapan din akong kainin eh. Tapos ayun nga, nahiya ako pumasok dun sa mga maramihan. Kasi pag Korea guys, dito talaga sa Korea, no, uso, parang ini-encourage nila yung eating together. Kaya usually mga restaurants nila, minsan may requirement na dapat dalawa kayo. Ganun. Unlike sa Japan na very solo traveler friendly, na parang lahat ng tao kumakain ng mag-isa. Dito hindi siya masyadong nagginagawa, no? Wala bang mga Yoshinoya dito? Yung parang sa Japan na parang kahit solo traveler ka lang, kumain ka mag-isa, no? Mga ganon. Hindi ko kain. Yun yung problema natin. Ang daming problema. Sorry. Pero yung problema naman natin, it's a good problem. Problema lang natin saan tayo kakain. Guys, may nakita na ako na restaurant. Magubad lang ako ng kapote. Feeling ko pwede yung mga pang solo dito. Kasi may nakita ko may mga a la carte meal sila. Mga bibimbap, mga bulgogi. Ang hirap pag naulan, no? Yun yung pinaka mahirap nating kalaban as travelers pag umuulan. Kailangan mo talaga mag-adjust. Ito yung nakita kong kainan. Di ba kasi may mga nakita ko mga hotpot, bulgogi, beef brisket. So, favorite ko ang bulgogi. Feeling ko pwedeng solo traveler dito. Tara, pasok tayo. Guys, mga underground restaurant lang. Try natin. Let's go. Ayan. Ala, baka mamahalin to. Parang ano pala siya guys. Samgyupsal. Ayan. Pero pwede bang hindi ako kakain ng samgyup? Ito yung pangalan niya guys, naka-Korean eh. Screenshot nyo na lang. Ito yung mga menu nila. 55, medyo mahal. Mga 2,000 plus to guys. Walang mahal. Parang napasubo tayo dito ah. Ito na lang ako, pancake. 27. Wala, mga 1,000 plus to. Parang nakakahiya na mag-back out kasi nakapasok na tayo. Magtubig na lang tayo tsaka japchae. Wala, nandito na si ate sa harap ko. Parang sarap nito, stir-fried octopus. Grilled pork bulgogi. Ito na lang ako. Grilled pork bulgogi. This one. Yeah. Ito pala mas mura. Drinks? Drinks, maybe oolong tea. Yeah. Okay, yeah. Guys, meron palang mas mura bibimbap. Si ate kasi pre-sure ako. Meron ditong 500 lang. 11,000 won. Bibimbap. Pero at least for a change, sige, mag-try tayo ng ito yung na-order ko, 22. Mga 1,000 pesos. Pero feeling ko may mga libreng side dishes. Usually kasi pag sa Korea, pag kumakain ka may mga libreng side dish. Kamsahamnida. Guys, sobrang sulit naman kasi 'di ba ang order ko lang is ito lang, yung pork bibimbap plus may rice. Pero tignan mo naman yung binigay nilang side dish. May kimchi ako, may pancake egg, may gulay, and then parang toge, may bigay pa silang parang salad, may soup. I think sulit naman, di ba? Sulit. Medyo namamahalan ako sa 1,000. Pero actually, para ka nang nag-samgyup sa dami ng side dish na binibigay nila. Yun naman yung good thing about Korean restaurants talaga. Believe ako sa binibigay nilang side dish. I'm so happy. Marami tayong food. So guys, eat na tayo. Kain na rin tayo dyan para meron kayong kinakain habang kumakain. Hindi kayo nagugutom masyado. Kain natin ang kanilang soup. Sakto lang, parang medyo matabang lang. Seaweed ba to? Try natin yung mga side dish nila. Let's start with kimchi. Favorite natin to. I love. Medyo manghang lang for my liking. But I love how crunchy. Okay. Korean pancake.
Kasi mabubusog na ako dito. Konti muna. Ito gulay, I'm not sure kung ano to. No idea kung anong gulay yun. Ito parang bean sprouts. Oh, this one. Sa kanila. So, parang tinuruan ako ni ate, tinuro niya. Ito daw, i-wrap dito. So, ito yung ulo natin yan. Beef, pork kimchi, sabi niya i-wrap doon natin dito. Tapos siguro lalagyan ng side dish. Pwedeng kainin ko muna siya as is. Cheers guys. Ang sarap ng pork kimchi. Sarap. Ang sarap ng pagkaluto. Pwedeng kanin, pwedeng lettuce. Okay, sana may kinakain kayo dyan para hindi kayo nagugutom, ha? Dahil maulan dito sa Korea, naging ano na parang living alone in Korea. Alam mo yun, parang nakatira ka sa ibang bansa tapos mag-isa ka kumakain. Parang ganun na yung peg ko dito kasi nasira yung itinerary natin. But dapat hindi tayo magpapaano. Dapat we always look at the silver lining. Ang silver lining, nakakain tayo ng masarap na pork kimchi. Cheers! Hindi lettuce yung nakain ko. Parang cilantro. Hindi ako sobrang hilig sa cilantro pero nadala naman ng pork yung lasa. Hindi naman sobrang hangin. Para saan yung bawang? Parang hindi siguro ma-high blood. Kailangan ko para bumaba yung cholesterol. Nahihirapan akong kukutsarain ko na kasi ang nipis kasi nito. Guys, parang super favorite ko na yung pork kimchi. Ang sarap, lo. Sarap nitong medyo maanghang lang siya. Di rin ako mahilig sa maanghang, pero hindi naman siya super anghang. Ang sarap talaga. Parang may bago na akong favorite food sa Korea. Pork kimchi. Bulgogi kasi, super favorite ko ang bulgogi. Di ba ang bulgogi medyo matamis ng konti? Mahilig kasi ako sa mga ulam na medyo may konting tamis. Itong pork kimchi, pinaghalo yung tamis sa anghang. Ang sarap. I love it. Yung guys, ang binayaran ko 25,000 won. So mga 1,000, no? 1,100, gano'n. Sa 1,000 plus. And, hindi sila tumatanggap ng card. Buti na lang may cash pa ako. Kasi magkano lang yung winidraw ko na cash, no? Parang paubos na nga eh. Kasi street food din, nagka-cash ako. So parang, mostly yung payment method na ginagamit ko is cash. So parang feeling ko mauubos na yung cash ko. Kailangan, anong nangyayari? So, iniisip ko kung ano, mag-withdraw ba ulit ako. Parang yung cash kailangan dito sa ano yun, Korea. Sa Jeju, yung mga street food doon sa Jeju. Di ba nagpunta tayo doon? Ano na card. Pero dito sa Myeongdong parang ano pa din. Cash. Eh. Sabi niya, ayaw mo ulan na naman. Nahahappy na ako kanina kasi sabi ko wala na yung ulan.
Raincoat muna ako guys. Kakash ba ako? Mag-withdraw ba ako? Guys, char lang, may cash pa pala ako. Hindi ko pala natanggal sa wallet ko. Meron pa akong 500,000 won tsaka 20,000 won. Mga kalahati pa lang. Ay, more than kalahati na pala yung nagastos. May cash pa ako guys. Hindi muna ako mag-withdraw. Sana tumila na yung ulan kasi parang wala na akong nagawa today. Palakad-lakad na lang ako sa Myeongdong kasi natatakot ako baka lumakas yung ulan kung lalayo ako sa hotel ko. Na-memorize ko na yung Myeongdong. Ay, ito yung sinasabi nilang murang skincare, no? Babefat. Ayun, no, may mga ganyan silang set. 60% sale. Wala kasi ako may ambag sa inyo sa skincare kasi hindi naman ako masyadong active. Wala akong maibigay na mga skincare na which product to buy, ganun. Kasi, ang alam ko lang Dr. G. Kasi yun yung sinabi sa akin ng friend ko dati. Tapos parang nahiyang na ako dun. Parang gusto ko ulit pumasok sa ibang, parang 3 yung Olive Young dito sa Myeongdong na nakita ko. So, para hindi masyadong halata, sa ibang Olive Young naman kayo pumasok kung gusto niyo mag-try ng products. Huwag sa isang branch kasi baka mahalata kayo. Ah, Espao. Sige nga, pasok na nga lang tayo sa mga mall. Nakikita ko rin to sa TikTok. Parang dito nagsha-shopping yung mga kabataang bagets. Mga kabataang Pinoy, kabataang Koreans. Espao. Root Myeongdong Vintage Wholesale. Parang gusto kong tara, pasok na tayo. Curious ako. Magtingin na lang tayo ng mga vintage products. 69,000 won. So mga 3,000 plus. Mahal, no? Parang simpleng polo lang pero 3,000 plus. Ito guys, 15,000 lang. 15,000 Korean won. Mga ganito. Polo-polong ganyan. So magkano yun? Mga, ay, mura lang to. So 1,500. Mga 700, 600 lang. Uy, maganda. 600 lang guys. So maraming options ng polo dito. Vintage. Ako masyado makablog kasi ang lakas ng boses ng music. Makaka-copyright ako. Pero si V pa sana yung kumakanta eh. Yung asawa ko yung kumakanta. Pero ang lakas ng boses, makaka-copyright ako. And meron din sila dito mga pang-autumn oh. Maraming options ng pang-autumn dito if you want. Ayan. Montage na lang na mabilisan kasi makaka-copyright na ako. Ganyan. Di ba maraming option guys? Check nyo. Para magaganda yung mga pieces nila. Guys, may aaminin ako. Sorry kung medyo natagalan dahil natakot din naman ako. Hindi naman madali kasi magkalayo kami. Ang hirap nung LDR tapos syempre nagpunta pa siya sa military. Pero I think unfair naman sa kanya kung hindi ko siya ipagmamalaki guys. Ito pala yung boyfriend ko guys. Sobrang bagay, nakakainis. Hinahanapan ko ng anggulo na hindi kami bagay pero sobrang bagay. Hindi pa siya nagko-confirm sa akin pero ako kinonfirm ko na talaga yung sarili ko na kanya lang ako. Parang hindi na ako nag-entertain ng ibang tao. Sinarado ko na yung puso ko kasi ikaw lang talaga. Super laki pala. Pero okay lang kasi malaki din niya yung pagmamahal ko para sa nasa likod. Bagay kami, no? Bumili talaga ako para sa kanya. Ma, ito yung mapapangasawa ko. Buti na lang hindi nila naiintindihan yung sinasabi ko. Alam mo, hindi ko akalain na parang magiging willing na ako mag-settle. Kasi parang ang dami ko pang pangarap sa buhay eh. Pero nung nakita ko ulit siya, kasi medyo matagal kami din nagkita. Siyempre, nagpunta siya sa military. Ngayon parang ready na talaga ako mag-settle kung si Taeyong, kung si BTSV guys. I'm so ready. Like, ay hindi ka bakal. Tapos saan tayo kakain? Guys, ang laki ng serving oh. So 4,200 won. So
I think 200 pesos. 200 pesos but the serving is serving. 'Di ba? Parang kaano na yung mukha ko eh. So kaya ako kakain. Wala bang bakal dito, Bin? Bakal ka ba? Ay, pinto. Huwag tayo sa pinto, baka pagalitan tayo. Pwede kayang dito. Yan. Ay, hindi ka bakal. B, ang pangarap ko lang naman today makahanap ng bakal. Simple lang naman yung wish ko. Ay, hindi. Ang pangarap ko, ikasal muna kami ni V, ni BTS V. Tapos ang second kong pangarap, makahanap ng bakal. Oh my gosh. Dream come true na yung bakal. Si BTS V na lang yung next. So, ang in-order ko, namili lang ako dun sa ano nila, no? Yung parang isa sa mga best seller nila. Matcha meets latte. So, may matcha. Ang sarap. Tapos, ay! Ang cool! Tignan niya, first time ko na-experience to. Parang, sulit na kasi 200 pesos. Meron ka ng drinks. Lalagay mo sa gilid. Latte. Matcha. Ang galing talaga ng Baby Vico. Buti na lang talaga siya yung siya yung brand ambassador ng Compose. Guys, Compose Coffee pala ang pangalan nito. Feeling ko kaya Compose Coffee kasi medyo composer si V, no? So kung mga fan kayo ng BTS, kilala niyo si V. Pero wag niyong tangkain na agawin siya kasi harap kayo. Tama ba yung harap? Dadaan kayo sa butas ng karayom. Akin siya. Akin lamang. Pero si Jungkook akin din ha. Dalawa yung sa akin. V Jungkook, Mingyu, tsaka si Cha Eunwoo. Apat yung sa akin. Pero sobrang brilliant ng idea, guys. Kape, tapos kasama na yung sayang ako na lang para business idea ko to. Pero sige, hindi ako madamot sa business idea. O, lagyan nyo ng ganito. Ito yung baso. Gaganon nyo. Brilliant, di ba? Parang kape plus snack. Ang innovative ng nakaisip nito. I think guys, that's it for this vlog. Sana tumila na yung ulan kasi parang wala na akong nagawa. So, depende kung titila na ng husto yung ulan. I will explore more dito sa Seoul. Mag-iisip pa ako kung anong gagawin ko kasi nasira ngayong itinerary ko. Dapat mag-hiking ako. But since nasira siya, mag-iisip ako kung anong pwede kong gawin today, guys. So yun lang, maraming salamat sa pagsama sa akin today. And I'll see you again on the next one. Bye-bye! Aww. Iyak na ako. Hello, nice to meet you.